Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago at luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So dito dadaling ko naman kayo sa pagcha-charge ng battery, no? Yung tungkol sa rechargeable battery at sa kanyang charging circuit. Kasi napakaraming katanungan nito sa mga content natin tungkol sa party speaker, Bluetooth speakers na rechargeable siya. Dami kasi nagtatanong kung yung mga original na battery sa loob ay pwede ba rong palitan ng mas mataas. Okay? So, although nasagot na natin yan, na napakaraming katanungan, pero nasagot na natin at ito, mayroon na namang mga bagong nagtatanong. So, ganun lang naman talaga yung mga, syempre, hindi naman lahat ng mga viewers natin yung nagbabasa sa comment section at basta-basta na lang sila nagtatanong ito ginawa ko na lang talaga ng video para mas maliwanagan sila kung ano yung dapat na gagawin kapag gusto mong taasan ng amperahe yung mga original na battery na nakakasa sa ating mga Bluetooth speaker or party speaker. So meron tayo ditong iba't ibang sukat na madalas na nakikita natin ginagamit sa iba't ibang gadgets. Okay, so 7.4, ito yung medyo malakas-lakas na tumunog, malaki-laki ng konti ng mga speaker. Ito yung ginagamit, 7.4 volts, meron siyang apat na 18650 ganito kalaki na naka-series parallel sa loob. Okay, ito 7.4 volts, itong lamang tatlo na magkakaiba ng sukat, although magkakaiba sila ng sukat, magkakaiba yung amperahe, pero yung voltahe nila ay pareho lang, 3.7 volts. Okay, so ito naman dito, ito yung halimbawa natin ng mga charging circuit. So itong charging circuit na ito yung original na charging circuit ng isang modelo ng Brudo. Ayan, nilagari natin kasi sira na yung board. So ito naman mapapakinabangan pa. Ginawa nating charger sa mga 7.4 volts na battery pack. Okay, so dito meron tayong isang Peking GBL. Ayan siya. At ang problema nito ay hindi na talaga nagkakarga dahil drain na yung kanyang battery. At may pahabol yung may-ari kung maaari ba daw mas tatagal yung kanyang yung life ng kanyang battery kasi kahit nung bago pa, mas mabilis daw siya maglubat. Wala pang isang araw lubat na, lalo na kung malakas yung volume. Okay, so chinek natin kung ano yung problema. At napansin natin na ito lang talaga yung battery. Kita nyo naman, napakaliit lang ng battery na ginagamit. Okay, so mababa lang yung kanyang mAh, mababa lang yung amperahe. So ano bang ginawa ko dito nung pinalitan ko siya? Pinalitan ko siya ng ganito na 18650 at mas mataas na yung kanyang amperahe kung ikukumpara dito. Ano bang ginawa natin? So ginawa ko sa loob ng ganito, ito, loob nito mayroong board, di ba? May siyang board. Doon sa ito, papakita natin. Ayan yung kanyang charging input. Okay? Malapit dyan sa charging input, mayroong nakalagay na chip. Okay? May chip na nakalagay. Katulad dito, ito yung simpleng charging circuit ng 7.4 volts. Ito lang yung chip na ginagamit. Ito lang yung charging chip niya. Kuhanin mo yung numero niyan, i-google mo, makikita mo yung specification niya doon. Kung ilang amperahe yung kakayanin niya. Okay? So, ganito yung ginawa natin dito. So, nakita natin na ilang amperahe. So, tinapatan natin siya ng kapareho. Minaximize na natin. Tulad nito. 18650 na yung pinalit natin. Tsaka, yung loob kasi nito, itong Peking GBL na to, ang space niya ay pang 18650. Pero dahil nga mumurahin lang siya, at para mabinta ng mura, ang ginamit nila ito. Kaya kahit nakakabitan mo siya ng 18650, hindi ka mo problema dahil malaki yung space niya. Yung espasyo niya pang 18650, hindi pang ganito. Ayan. So yun lang yung gagawin natin. Ito naman ibang klase So gumagamit yung charging nito, yung charging chip nito ay malaki naman ng konti. So mas madaling hanapin yung kanyang numero at mai-google natin. Madali natin makita. So dito naman ibang klase na rin. Ayan
Okay? Ibang chips na rin yung ginagamit. Ayan siya. Mas maliliit na chips. So, yan lang yung kukuhanin natin, yung numero, kung ilang numero yun, ano yung kuhanin na natin lahat para makita natin kung alin talaga yung ano niya. Nakalagay naman dyan kung anong trabaho ng chips. Okay? Pag nakalagay charging chips, doon makikita mo rin yung ibang detalye kung ano yung ilang amperahe, ilang voltahe, yung output niya, hanggang ilan yung output, yung kanyang input. Makikita mo rin kung ano yung mga limitations niya doon. So, ganun lang yung gagawin natin. Kasi kung kakabitan mo yan ng sobrang laki, katulad ng isang viewer natin, last 3 days, nag-comment siya, na yung kanyang battery sa loob ng kanyang gadget, ay pinalitan niya ng mas mataas, 5,000 mAh. So, anong nangyari, nung binalik niya, hindi na nag-charge at umusok. Okay? So, ganun yung mga mangyayari kapag sobrang taas na talaga yung kakabit mo. Syempre, may stress yung ano natin, yung charging chips natin, magbabaga yan at sisirain. Yung iba naman, depende sa design ng chips, yung iba naman, kapag na-detect nila na sobrang taas na ng current, nagsa-shutdown siya. Kaya maaaring magsa-shutdown siya, hindi na niya kakargahan. Ganun yung mga mangyayari. So, ganun lang yung gagawin natin. Buksan natin yung item, hanapin natin yung chips doon, kuhanin natin, i-google natin, tingnan natin kung hanggang ano yung kaya, hanggang anong amperahe yung kaya niya. At maaring pwedeng lakihan natin ng konti, pero huwag namang masyadong malaki. Dahil nga pwedeng ikakasira yun ng charging circuit natin. Okay? So, sana'y makakatulong to Ayan, nagawa na talaga natin ang video. At doon sa mga nagtatanong, ito na yung pinapangako ko sa inyo na baka isang araw ay magawa natin ng video para maliwanagan kayo kung ano yung dapat na gagawin kapag nagpapalit tayo ng battery na mas mataas yung amperahe. So hanggang dito na lang siguro So maraming salamat. God bless at bye-bye.